Magandang araw mga bata. Kamusta ang inyong pakiramdam? Ayos lang ba ang inyong pakiramdam? Mabuti naman kung ganon. Panibagong araw na muli mga bata. Kung kaya panibagong aralin na naman tayo ngayon. Atin nang simulan ang ating klase sa isang panalangin. Iyuko lamang natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Iyuko na natin ang ating mga ulo mga bata. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Atin nang alamin ngayon kung anong araw na mga bata. Sabay-sabay natin awitin ang kantang Pitong Araw sa Isang Linggo. Gawin natin ito ng may galaw. Gayahin lamang natin si Ma'am sa kanyang gagawin. Anong araw na ba ngayon mga bata? Tingnan nga natin kung anong araw na. Sabi sa awitin kanina, nauna ang linggo. Kahapon ay Lunes. Ano na ang susunod sa Lunes mga bata? Tama. Susunod na ang Martes. Ngayon ay araw ng Martes. Ngayon ay Mayo 25, 2021. O sa English, ngayon ay May 25, 2021. Mabuti naman at alam na natin ngayon kung anong araw na mga bata. O mga bata, atin namang alamin kung ano ang panahon natin ngayong araw. Sabay-sabay naman natin awitin ang kanta, Ang Panahon. Sabayan natin muli si Ma'am mga bata. Pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan, pagpasok sa eskwelahan.
Tingin nga tayo sa labas, mga bata. Ano nga ba ang panahon natin ngayon? Maaraw ba o maulan? Tingin tayo sa labas, mga bata. Tama! Ang panahon natin ngayon ay maaraw. Napakatindi ng sikat ng araw sa labas, mga bata. Kung kaya, mamayang hapon na lang kayo maglaro sa labas. Handa na ba kayo, mga bata, para sa ating bagong aralin? Tara na at simulan na natin. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, tayo muna ay magbabalik-aral. Sa ating nakaraang aralin ay pinag-aralan natin ang tungkol sa mga hayop. Tanda pa ba ninyo, mga bata, ang ating mga napag-aralan? Mabuti naman kung ganoon. Tingnan nga natin kung talaga bang natandaan ninyo ang nakaraang aralin natin. Narito ang isang gawain na kung saan ay masusukat ko ang inyong naging pagkatuto. Handa na ba kayo, mga bata? Magaling! Para sa ating balik-aral, mga bata, ang ating panuto, piliin ang tamang sagot sa mga larawan. Para sa una nating katanungan, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng karaniwang hayop? Sa unang larawan ay makikita natin ang gorilla. Sa pangalawang larawan ay makikita natin ang sea lion. Sa pangatlong larawan ay makikita natin ang kambing. At sa pang-apat na larawan ay ang leon. Alin sa apat na mga hayop na iyan ang maituturing natin na karaniwang hayop? Ano ang sagot ninyo, mga bata? Tama! Ang sagot natin ay kambing. Tama ang inyong sagot, mga bata. Tumako na tayo sa ating pangalawang tanong. Alin sa mga hayop ang nakatira sa tubig? Sa unang larawan ay makita natin ang dolphin. Sa pangalawang larawan ay ang salagubang o ang uwang. Sa pangatlong larawan ay ang kabayo at sa pang-apat na larawan ay ang paru-paro. Alin sa apat na larawan na iyan ang nakatira daw sa tubig? Ano ang sagot ninyo, mga bata? Ang sagot ay dolphin. Tama ang inyong sagot, mga bata. Tayo na tumako sa pangatlong tanong natin, alin sa mga sumusunod ang kailangan ng hayop upang sila ay mabuhay? Sa unang larawan ay makikita natin ang sapatos. Pangalawang larawan ang pagkain. Pangatlo ang damit. At pang-apat ang bag. Alin sa mga larawan na iyan ang nagpapakita ng pangangailangan ng hayop upang sila ay mabuhay? Ano ang sagot ninyo, mga bata? Tama. Pagkain. Pagkain ang kailangan ng hayop upang sila ay mabuhay. Para sa susunod na tanong, alin sa mga sumusunod na nagpapakita ng tamang pangangalaga sa mga hayop? Sa unang larawan, ay makikita natin na niyayakap ng babae ang kanyang aso. Sa pangalawang larawan ay gustong hampasin ng lalaki ang pusa. Sa pangatlong larawan ay makikitang umiiyak ang elepante habang nakakulong. At sa pang-apat na larawan ay makikita natin ang aso ay inayaan lamang sa labas habang tirik ang araw. Alin sa apat na larawan na yan na nagpapakita ng tamang pangangalaga sa hayop? Ano ang sagot ninyo, mga bata? Ang sagot natin ay ang unang larawan na kung saan mayroong pagkain, tubig at pagmamahal ang hayop na tinatawag nating aso. Madalas na aso ang ating inaalagaan sa ating tahanan. Tama ulit ang inyong sagot, mga bata. Dumako na tayo sa ating huling tanong, alin sa mga sumusunod ang naibibigay ng hayop? Sa unang larawan ay makikita natin ang itlog. Sa pangalawang larawan ay ang libro, pangatlo ang mansanas, at pang-apat ay ang cellphone. Sa apat na larawan na iyan, alin daw dyan ang naibibigay ng hayop? Ano ang sagot ninyo, mga bata? Natin ay itlog. Tama ulit ang sagot ninyo, mga bata.
Magaling mga bata! Talagang natandaan nga ninyo ng lubos ang ating nakaraang aralin. Ngayon ay masasabi ko na handa na kayo para matuto ng bagong kaalaman. Bigyan nga ninyo ng palakpak ng inyong mga sarili. 1, 2, 3. Bago natin talakayin ang ating bagong aralin mga bata, ngayong araw ay narito muna at aawit tayo ng isang awitin na pinamagatang Bahay Kubo. Sino dito ang nakakaalam ng kantang Bahay Kubo mga bata? Sige, ito ay atin ng awitin. Halina at sabay-sabay natin itong awitin mga bata. Hiraya! Ating awitin mga bata. O mga bata, sabay-sabay tayo. Awitin natin ang Bahay Kubo. Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, umpot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid ay puno ng ligaw. Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng ligaw. Hanggang sa muli mga bata, like and subscribe for more videos. Salamat! Mahusay mga bata! Ang awiting inawit natin kanina ay may kinalaman sa ating pag-aaralan ngayong araw na ito. At ito ay tungkol sa mga halaman. Ano-anong halaman muna ba ang nabanggit sa Bahay Kubo? Sino ang nakakaalam sa inyo mga bata? Tingnan nga natin isa-isa kung ano-anong mga halaman ang nabanggit. Halaman na nabanggit kanina sa awiting Bahay Kubo. Nariyan ang singkamas o tinatawag natin sa Ingles na yam bean, ang talong na tinatawag na eggplant, ang sigarilyas na sa Ingles ay winged beans, mani na Ingles ay peanut, sitaw na ang Ingles ay string beans, ang bataw na tinatawag na hyacinth beans sa Ingles, ang patani na tinatawag na lima beans sa Ingles, kundol na tinatawag na winter melon sa Ingles, at ang patola na tinatawag na sponge gourd, ang upo na tinatawag na battle gourd, ang kalabasa o squash, ang labanos o radish, ang mustasa o mustard, ang sibuyas o onion, ang kamatis o tomato, ang bawang o garlic, ang luya na tinatawag na ginger, at ang linga na tinatawag nating sesame sa Ingles. Iyan mga bata ang mga halaman na nabanggit kanina sa awitin. Ulitin natin nga ulit kung ano-anong mga halaman. Meron diyang singkamas, talong, sigarilyas, mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upo, kalabasa, labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang, luya, at linga. Yan ang mga halaman natin mga bata.
Ang mga halamang nabanggit sa awit na Bahay Kubo ay ang tinatawag nating mga gulay. Ang halaman ay maaaring maging gulay, prutas, mga namumulaklak o kaya naman ay hindi namumulaklak, maliit o malaking halaman katulad ng puno. Marami tayong mga halaman sa paligid mga bata. Maaari ba kayong magbigay ng mga ilan sa alam ninyong halaman? O sige, atin itong pag-usapan mga bata. Ano-anong mga halaman ba ang inyong alam? Tama, marami tayong halaman sa paligid. O ikaw, ano ba ang inyong natatandaan? May puno ng mangga. Tama. Santol. Tama. Kainito. Tama. Sino dito ang nanay ay nag-aalaga ng mga halamang namumulaklak? Magaling at meron kayong halaman na namumulaklak sa inyong mga bahay. Ito ay nagpapaganda ng ating tahanan o ng ating paligid. Sino naman dito ang may tanim ng mga gulay? Magaling at meron kayong mga tanim na gulay sa inyong mga tahanan. Kasi ang mga gulay ay maaari nating kainin para hindi tayo magutom. Sino naman dito ang may mga puno sa kanilang paligid? Magaling at meron din tayong makakain. Magaling at marami tayong mga kilalang halaman. Mabuti nga at meron pang natitirang mga halaman sa paligid natin. Kaya mga bata, alagaan natin ang ating mga halaman. Naliwanag ba mga bata? Tayo na at mag-aral ngayon ng ating bagong aralin mga bata. Ang ating pag-aaralan ngayon ay may kinalaman sa halaman. Pag-aaralan natin ang bahagi ng halaman at ang mga tungkulin ng bawat bahagi. Halika na at tayo'y mag-aral na mga bata. Inyong tingnan mabuti ang larawang aking ipapakita at inyong babanggitin kung ano-ano ang inyong makikita sa larawan na ito. Narito ang larawan. Mga bata, tingnan natin itong mabuti. Anong halaman ba ang nakikita ninyo sa larawan? Tama mga bata, iyan ay ang halaman ng kamatis. Ano ba ang napapansin ninyo o nakikita ninyo sa halaman ng kamatis? Meron ito? Tama, iyan ay merong ugat. Ano ba ang kulay ng ugat mga bata? Tama ulit kayo, iyan ay kulay brown o kayumanggi. Ano pa ang nakikita ninyo sa larawan? Meron ito? Mga dahon. Tama, maraming dahon ang nakikita natin sa halaman ng kamatis. Ano ba ang kulay ng dahon mga bata? Tama, iyan ay kulay berde. Ang mga dahon ay kadalasang kulay berde. Pero may iba ring dahon na hindi naman kulay berde, minsan ay kulay dilaw o kaya naman ay mamula-mula. Depende na lang ito kung anong halaman ang meron. Ano pa ang napapansin ninyo sa larawan? Tama, meron iyang bulaklak. Ang bulaklak, anong kulay ba ang bulaklak na iyan mga bata? Tama, iyan ay kulay dilaw. Ilang bulaklak ang nakikita ninyo sa larawan? May 3 tayong bulaklak. Ano pa ang napapansin ninyo sa larawan na iyan? Tama, may mga kamatis. Ang tawag sa mga kamatis na iyan, mga bata, ay tinatawag na bunga. Ilang bunga ba ang nakikita ninyo sa larawan? Bilangan niya natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At meron tayong 2 bunga pa, kaya ito ay 8 na kulay berde pa o mura pa. Meron tayong 8 bunga. Meron tayong 6 na mapupulang bunga at 2 hindi pa hinog na bunga. Kaya ito naging 8. Magaling mga bata. Meron pa ba tayong hindi nasasabi sa larawan? Ano kaya ang pinagkakabitan ng dahon at ng mga bunga? Tama, iyan ay ang tangkay mga bata. Ang tangkay ay ang kulay berdeng mahaba na nakikita ninyo sa larawan. Magaling mga bata at nakilala na natin ang mga bahagi ng halaman dahil iyan ang pag-aaralan natin ngayon. Para sa mga bahagi ng halaman, meron tayong ugat.
o tinatawag nating roots. Meron din tayong tangkay o tinatawag nating stem. Meron din tayong mga dahon o tinatawag nating leaf kapag iisa at leaves kapag marami. Meron din tayong bulaklak. Ano nga ba ang Ingles ng bulaklak, mga bata? Tama, yan ay tinatawag na flower. At meron din tayong bunga na tinatawag naman nating fruit. Yan ang mga bahagi ng halaman natin, mga bata. Ngayong alam na natin, mga bata, ang bawat bahagi ng halaman, ay atin namang pag-aralan ng mga tungkulin ng bawat bahagi. Narito at ibibigay ko sa inyo ang bawat bahagi at aking ipapaliwanag ang bawat tungkulin nila. Handa na ba kayo makinig, mga bata? Mabuti naman kung ganoon. Unang bahagi, nariyan ang ugat. Kung makikita natin o mapapansin natin sa larawan, mga bata, ito ay may parang mga hibla. Iyan ay ang ugat o roots. Ano ba ang trabaho ng ugat o roots, mga bata? Ang ugat o roots ay ang bahagi ng halaman na madalas nakikita natin sa ilalim ng lupa. Ano kaya ang ginagawa niya sa ilalim ng lupa? Bakit nga ba siya nasa ilalim ng lupa? Ang ugat o roots ay nasa ilalim ng lupa dahil iyan ang bahagi ng halaman na siyang sumisipsip sa mga tubig at mineral na mayroon sa ilalim ng lupa. Kung kaya't napakalaki ng ginagampanan ng tungkulin ng ugat sa paglaki ng isang halaman. Kaya nga, mga bata, hindi dapat natin bunutin ang mga ugat na iyan sa ilalim ng lupa dahil doon siya kumukuha ng kanyang mga sustansya para sa paglaki ng halaman. Gayun din ay dapat na lagi natin itong dinidiligan. Dahil kung hindi natin didiligan ang halaman, lalo na kung mainit ang panahon, ay unti-unting mamamatay ang buong halaman dahil walang masisipsip na tubig at mineral mula sa ilalim ng lupa. Maliwanag ba, mga bata? Tayo sa pangalawang bahagi. Ang pangalawang bahagi natin ay ang tinatawag nating stem o tangkay. Iyan ang bahagi ng halaman na nakausli sa ibabaw naman ng lupa na siyang tumutulong sa buong halaman upang makatayo o makatindig. Parang sa tao, mga bata, kung bakit tayo may buto. Gayun din ang halaman, kailangan niya rin ng tangkay o stem para makatayo. Doon din nakakapit ang mga dahon, bulaklak at bunga. Ang tangkay o stem ay ang dadala ng mga tubig at mineral na sinipsip ng ugat. Mula sa ugat, papunta sa tangkay o stem at dadali naman sa mga dahon, bulaklak at bunga. Kaya isa ding malaking tungkulin ng tangkay o stem ang pagdadala ng tubig papunta sa ibang parte ng halaman. Kaya kung ating titingnan ang mga halaman, no, huwag natin itong sisirain. Kung titingnan natin ang mga tangkay, huwag natin itong puputulin o wawasakin. Dahil kapag ginawa natin yon, wala nang magdadala ng tubig o mineral papunta sa ibang parte ng halaman, kaya ang halaman ay unti-unti nang mamamatay. Naintindihan? Ito naman ay bahagi ng halaman na tinatawag nating dahon. Leaf ito sa Ingles kung ito ay isa at leaves naman ito kung marami. Ang dahon ay kadalasang berde, pero hindi naman lahat ng dahon ay kulay berde. Ang dahon daw ang siyang gumagamit ng liwanag mula sa sikat ng araw upang makagawa ng pagkain. Kaya napakahalaga na nasisikatan ng araw ang mga dahon. Yan din daw ang bahagi ng halaman na nagbibigay ng oxygen na siyang ginagamit naman ng mga tao na katulad natin at ng mga hayop sa ating paligid. Ginagamit ito ng tao at hayop sa paghinga. Ang oxygen na ginagamit ng tao at hayop sa paghinga ay ibinibigay sa atin ng mga dahon. Kaya't mga bata, huwag nating paglaruan ng mga dahon. Importante ito sa halaman upang makabuo ito ng pagkain. Naintindihan ba, mga bata? Ito naman ang susunod nating bahagi. Ang bahagi ito ay tinatawag na bulaklak o flower. Ang flower o ang bulaklak ay ang bahagi ng halaman na pinakamaganda dahil ito ay may taglay na iba't ibang kulay. Napakaraming kulay ng mga bulaklak natin sa paligid. Kaya nga napakasarap nitong tignan. Yan din daw ang bahagi ng halaman na siyang gumagawa ng pollen upang maging bunga. Kaya napakahalaga din ang ginagampanan ng tungkulin ng mga bulaklak. Kung mapapansin ninyo, ang mga puno, kapag namulaklak,
Ang susunod na dyan ay magkakaroon na ito ng bunga. Ganyan ang tungkulin ng mga bulaklak. Kaya mga bata, huwag nating paglaruan ng mga bulaklak. Lagi nating ingatan ang ating mga halaman. Lahat ng parte ng halaman ay napakahalaga. Kung mapapansin ninyo, ano ang nasa larawan? Iyan ay ang mga prutas. Isa yan sa mga bahagi ng halaman, pero hindi lahat ng halaman ay mayroong bunga. Ang iba ay mayroon lamang bulaklak at ang iba ay wala rin namang bulaklak. Ngayon, ang ilan sa mga halaman natin ay mayroong bunga. Ano nga ba ang bunga? Ang bunga ay ang fruit. Iyan ang bahagi ng halaman na madalas ay ating kinakain. Tama, kinakain. Kaya nga, iyan ang tinatawag natin sa Tagalog na mga prutas. Yan din ang bahagi ng halaman na nagtataglay ng binhi o boto na siyang nagpaparami sa mga halaman. Paano dadami ang mga halaman? Sa pamamagitan lamang ng binhi o boto. Ang ginagawa natin mga bata, ito ay tinatanim natin sa ilalim ng lupa hanggang sa ito ay tumubo at maging bagong halaman. Iyan ang pinakatungkulit ng ating bunga o fruit. Naintindihan ba ninyo mga bata ang ating mga tinalakay? Magaling kung ganon. Kayo ba ay may mga katanungan pa mga bata? Wala na? Handa na ba kayo sa ating bagong gawain? O sige, dahil handa na kayo, balik-aralin muna natin kung ano ang ating mga napag-usapan ngayong araw na ito. Meron tayong 5 bahagi, katulad ng binabanggit natin kanina. Ano-anong bahagi ng halaman ba ang natatandaan ninyo sa ating napag-aralan? Meron tayong ugat, tangkay, mga dahon, bulaklak, at ang panghuli ay ang bunga. Tama. Sino naman sa mga bahagi na iyan ang sumisipsip ng mga tubig at mineral sa ilalim ng lupa? Tama ang inyong sagot mga bata. Iyon ay ang ugat. Sino naman sa mga bahagi na nabanggit natin kanina ang nangunguha ng sikat ng araw para gawing pagkain? Iyon ay ang dahon. Sino naman sa mga bahagi ng halaman na yan ang nagtataglay ng pinakamagandang mga kulay? Tama, iyon ay ang mga bulaklak. Sino naman sa bahagi ng halaman na yan ang nagtataglay ng buto? Tama, iyon ay ang bunga. Sino naman sa mga bahagi na yan ang tumatayong katawan? O para makatayo ang halaman, siya ang nagsisilbing buto ng halaman. O siya din ang umahawak ng dahon, ng bulaklak, at ng bunga. Ngayon din ang ugat sa ilalim ng lupa. Tama, iyon ay ang tangkay mga bata. Ngayong alam na natin kung ano ang mga aralin natin ngayong araw na ito, ay siguradong handa na kayo para sagutin ang mga sumusunod na gawain. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Lubos nating maintindihan ang ating mga pinag-aralan, narito ang ilan sa mga gawain. Para sa gawain isa, sabi dyan, sabihin ang bahagi ng halaman na makikita sa larawan. Sa unang larawan, ano ba ang tawag dyan mga bata? Tama, iyan ay ang ugat. Sa pangalawang larawan mga bata, iyan ay ang dahon. Sa pangatlong larawan, iyan ay ang bunga. Sa pang-apat na larawan, tama, iyan ay ang tangkay. At sa panglimang larawan, tama ulit kayo, iyan ay ang bulaklak. Tama ang inyong mga sagot mga bata, kaya dumako na tayo sa pangalawang gawain. Para sa ating pangalawang gawain, ang gagawin lang natin mga bata ay ating lalagyan ng guhit papunta sa larawan ng mga bahagi ng halaman base sa kanyang tungkulin. Nariyan ang mga bahagi ng halaman ang mga larawan nito, kaya atin nang sagutin. Sa una nating tanong, ito daw ang parte ng halaman na siyang pinakamaganda dahil sa taglay nitong iba't ibang kulay. Iyan ay ang tama, bulaklak. Para sa pangalawang bahagi, ang parte ng halaman na siyang kinakain at nagtataglay ng bingi. Tama, yun ay ang bunga. Parte ng halaman na sumisipsip ng tubig at mineral mula sa lupa. Tama, yun ay ang ugat. Ang parte ng halaman na siyang kumukuha sa sikat ng araw at siyang nagbibigay ng oxygen.
Tama, yun na yan dahon. At ang parte ng halaman na siya nagdadala ng mga tubig at mineral papunta sa ibang bahagi ng halaman mula sa ugat. Tama, yun na yan tungkay. Magaling mga bata. Mahusay mga bata. Maayos nating natapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Mayroon pa ba kayong mga tanong mga bata? Magaling kung wala na tayong tanong. Naintindihan ba ninyo ang ating pinag-aralan? Opo, maraming salamat sa inyo mga bata at napakahusay ninyo. Dahil lubos na ninyong naintindihan ang ating aralin ngayong araw na ito, atin nang tatapusin ang ating klase sa pamamagitan ng isang awitin. Narito at inyong pakinggan ang awiting may pinamagatang mga bahagi ng halaman upang lubos pa ninyong matandaan ang ating pinag-aralan ngayong Ang pamagat ng kantang ating aawitin ay Mga Bahagi ng Halaman. Ito ay ating aawitin sa tono ng Wheels of the Bus. Handa na ba kayo mga bata? Nina't alamin ang mga bahagi ng halaman, ng halaman. Nina't alamin ang mga bahagi ng halaman. Ito ang kumukuha ng nutrisyon at tubig sa lupa. Ito ang kumukuha ng nutrisyon at tubig sa lupa. Ito ang nagdadala ng tubig patungo sa mga dahon. Ito ang nagdadala ng tubig sa mga dahon. Ito ang bahaging humihinga ng halaman, ng halaman. Bahaging ito nagaganap ang prosesong photosynthesis. Ito ang gumagawa ng tubig ng halaman, ng halaman. Kadalasan mabango at may iba-ibang kulay. Ito ang bahaging pinagmumulan ng bagong halaman. Ito ang bahaging pinagmumulan ng bagong halaman. Ugat, sanga, mga dahon, bunga at mga bulaklak. Ugat, sanga, mga dahon, bunga, bulaklak. Ito ang uri at mga bahagi ng isang halaman. Ito ang uri at mga bahagi ng isang halaman. Magaling mga bata! Ngayon, alam niyo na ang mga bahagi ng halaman at mga tungkulin nito. Hanggang sa muli, paalam! Tapos na tayo sa ating aralin mga bata. Maganda ba ang kantang inyo narinig? Ngayon, maaaring iyan ay makatulong sa inyo para matandaan ninyo ang ating napag-aralan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa mga bata. Hanggang sa susunod nating aralin.